then mag-go live si Facebook. Okay. Bagamat ano na siya, live video is starting na. Okay, praise God. Okay, save. Isang mabiyayang gabi po sa lahat ng mga prayer warriors ng ganitong oras. Mga Sunset First Watch Prayer warrior natin sa ubasan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Tayo po gaganap na ng day 211. Wow, praise God. Amen. Palapakan natin si Lord. Pang 211 na po natin ngayon. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa mga kamanggagawa na maaga naka-join. 28 na po tayo ngayon sa ating panimula na makapakinig ng salita ng Diyos. At salamat din sa ating mga tigapanguna, sa boy ng ating spiritual director, Bishop Rosa Nasuelo, kasama kay Pastora Glory sa kanilang kapaintulutan na magamit natin ang social media, ang Facebook Live. Naka-FB Live na po tayo ngayon. Hallelujah. Salamat sa mga naka-join na sa Facebook. Praise God. Dapat lumalabas sa aking screen kasi yung mga naka-join na. Okay. Bakante pa sa akin, mabagal yung signal. Okay. Lang lumalabas sa screen ng Facebook. Yan. Naka-on naman na tayo. Okay. Praise God. Kaya natin. Dapat. Okay, tuloy na natin. Lalabas na siguro pag lumakas ang signal. June 30 po ngayon, 2026. Salamat din sa ating kamanggagawa sa PF Jansan City chapter sa buhay ni Pastor Sandra dahil hindi lang tayo naka-Facebook Live, kundi meron pa tayong ginagamit yung TikTok. Okay, kung gusto natin balik-balikan kahit gano'n na katagal ay mapapanood pa natin mga preaching sa TikTok. Napakaganda po ng ihahayag ng Diyos sa atin ngayon, yung bagay na ginanap na pananalangin din ni Haring David. At yan po yung topic natin ngayon, Lessons from David's Lament. At ang gagamitin po tigapaghayag ng salita ng Diyos na magtuturo sa atin ngayon, walang iba kundi si Pastor John Williams Jr., ang ating tigapanguna sa PUF Mactan chapter. Na, it's your turn. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. At binabati ko po ang ating tagapanguna, Bishop Rose Nasuelo, Amiglo, si Pastor Tay Alex, din mga Council of Servant, ang mga kapastoran, at ang mga PMEs, at ang mga naka-join sa Zoom. Amen po. So tayo po ay darako na po sa ating teksto. If you have your Bible, buksan po natin sa Book of Psalms, chapter 13, 1-6. Amen po. Ganito po ang sinasabi. Hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin? Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong abdi ng damdamin? At ang tungkot sa puso, kod gabit araw titiisin. Kaaway ko'y hanggang kailan mag-uawagi sa akin? Yahweh ang aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin. Huwag hayaang mamamatay, lakas ko'y panumbalikin. Verse 4, baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbaksak ko. Verse 5, nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. Verse 6, O Yahweh, ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Amen po, tayo na po yung manalangin. Heavenly Father, kami po yung nagpupuli ng kapasalamat, Lord, sa salita mo, Lord, sa gabing ito, Father God. Salamat, Lord, sa pribileyo, Lord,
na muli mo magamit, Lord, na mag-share o mag-gayag, Lord, ng iyong banal na salita, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ang iyong banal na Espiritu, Lord, ang siyang patuloy na magturo at manguna sa amin, Lord, sa aming pag-aaral, Father God. At dalangin namin, Lord, ikaw ang siyang mabigyan, Lord, ng pinakamataas, Lord, na parangal, Lord, sa aming pag-aaral, Lord. Yes, Sir Dalangin God. namin, Lord, ikaw ang may panyag sa aming pag-aaral, Panginoon. At Lord, dinadalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo akong samahan, Lord, sa pag-aaral ng yung banal na salita, Panginoon. At kinikilala ko po, Lord, na apart from you, Lord, we can do nothing, Father God. At Lord, patuloy rin po ako humingi, Lord, ng tawad, Lord, sa mga pagkukulang at pagkakamali, Panginoon, o kasalanan, Lord. Patuloy ko ito hiningi, Lord, sa iyong banal na presensya, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na patuloy mo kami linisin, Lord. At Yes, salamat, yes, Sir Lord, na God. ito ay tapat na kami lilinisin sa lahat ng aming Amen. pagkasala, Lord God. Lord, we pray, Lord God, na ikaw ang siyang may tanyag, Lord, sa aming pag-aaral sa gabing ito, Thank you, Panginoon. Lord. Kaya pinupuli namin pinapasalamatan, Lord, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen, Amen. amen. So, ang ating pong topic sa gabing ito ay lessons from David's lament. Amen po? So, lahat po tayo ay dumadaan sa mga panahon ng kagalakan at kawalan ng pag-asa. Sa panahon ng kapayapaan at kagalakan, madaling umawit tungkol sa kaligtasan ng Diyos. Sa mga ganitong pagkakataon, sinasabi natin na ang Diyos ay mabuti, buhay at dakila. Amen? Ngunit may iba pang mga pagkakataon sa ating buhay, mga panahon na mahirap ang buhay kapag ang kalungkutan ay napupuno na sa ating mga puso, kapag ang mga bagay ay hindi gumagana ayon sa ating plano at iniisip natin kung ano ang nariyan para sa atin. Meron tayong magandang kapalaran sa kabila ng ating kalagayan. Bilang isang batang lalaki, si David ay hinirang na maging hari ng Israel. Hindi gaanong nagbago ang kanyang buhay. Di nagtagal, bumalik siya sa ilang upang alagaan ang mga kawat. Pagkalipas ng ilang panahon, hinanap ni David ang kinaroroonan ng kanyang mga kapatid. Sa labanan at sa proseso, napatay niya si Goliath. Di nagtagal, hinirang siya ni Haring Saul bilang isang sundalo. Si David ay naging napaka-popular sa Israel kaya nainggit si Haring Saul sa kanya. Si Saul ay labis na nababalot ng inggit at kaya sinubukan niyang kitlin ang buhay ni David ng ilang beses. Nang maramdaman ni David ang panganib kalaunan ay kinakailangan niyang tumakas para sa kanyang buhay. Amen po? Kaya nga sa ating talata, sabi dito sa verse 1 and 2, Panginoon, hanggang kailan mo ako kalilimutan magpakailanman? Hanggang kailan mo itatago ang iyong mukha sa akin? Pansinin ang mga salitang gaano katagal. Ang tanong na ito ay inulit ng 4 na beses sa 2 talata. Amen? Binabanggit nito ang isang napakatinding pagnanais para sa kanyang kaligtasan. Pakiramdam ni David ay nakalimutan na siya ng Diyos. Araw-araw siyang nahihirapan sa sakit at kalungkutan. Nasa paligid niya ang kanyang mga kaaway at iniisip niya kung hanggang kailan ito magpapatuloy. Amen po? So, darago na po tayo sa unang puntos. What lesson can we learn from David's lament? Amen po? Ang unang puntos po natin pupuntusan ay your circumstances don't define your destiny. Amen po? May mga pagkakataon sa ating buhay na ang realidad ay malayo sa ating mga pangarap.
Yun ang panahon para magtiwala tayo sa ating Diyos dahil siya na nangako sa atin ang tapat at natutuparin ang pangakong iyon. Amen po? Huwag lang po tayong sumuko. So makita po natin sa Book of Romans chapter 12, 1 to 50. verse 12. Ano po sabi doon? Sa kabila kayo, di tayo pumili. Magganap kayo sa pag-asa, magtiis kayo sa kapigatian, at maging matiyaga sa panalangin. Amen po? Sasabihin ni David na nakita mo ang kanyang problema nung kanyang harapin si Goliath. Nakita mo ang mga medical record ng iyong mga pamilya, ng iyong kaibigan, ng iyong mga pamilya. O wala kang training, education para sa promotion na iyang. Hindi kailanman masisira ng anak mo ang addition na iyan. Hindi kailanman uunlad ang anak mo. Tingnan mo ang progress card. Hindi mo makakamit ang mga pangarap mo. Sa gitna ng lahat na sinasabi ng Diyos, ipinapangako ko sa iyo ang isang magandang kinabukasan at tutuparin ko ito. Huwag kang susuko sa mahihirap na panahon. Amen po? May panahon na kinakailangan ni Jacob na tumakas mula sa bahay ng kanyang ama. Oo, nagkamali siya. Niliko ang kanyang kapatid, niloko niya ang kanyang kapatid at ama at sinubukang tumakas ng mag-isa. Sinasabi ng Biblia na lumubog ang araw na iyon at wala na siyang liwanag na mapaglalakbay. Hindi natin alam kung may tao rito dahil lumulubog na ang araw sa kanya. Maaring pagkakamali mo o maaring dahil sa landas na iyong tinahak. Nagtitiis ka ngayon ng isang madilim at mahabang gabi. Minto siya para magpalipas ng gabi sa kalagitnaan. Kinuha ang isang mga bato bilang unan at natulog. Nawasak ang lahat ng kanyang mga panaginip, ngunit kinuusap siya ng Diyos sa isang panaginip. Amen po? Buksan po natin sa Book of Genesis chapter 28 verse 15. Ano po sinasabi doon? Ang sabi ng Panginoon, ako'y sumasa iyo at babantayan kita saan ka man pumunta. At ibabalik kita sa lupain ito, hindi kita iiwan hanggat hindi ko natutupad aking ipinangako sa iyo. Amen po? Ang Diyos ay isang mapagpalang Diyos. Hindi niya sinasabi, Jacob, isa ka manloloko. Hindi, anuman ang iyong kalagayan, hindi kita iiwan. Ang aking biyaya ay higit pa sa iyong buhay. Alam natin, ang buhay ni Jacob, pinagpala at pinaunlad siya ng Diyos at binalik siya sa Bethel. Amen po? Kung titingnan mo ang katotohanan, maaring iniisip mong tapos na ang lahat para sa iyong ngunit, kung sabihin sa iyo na ang Diyos ay nasa tamang lugar kung nasaan ka. Amen po? May mga plano siya para paunlarin tayo. Maaring hindi mo makita ang paraan sa natural, ngunit siya ay isang supernatural na Diyos. Kaya, kaya niyang gawin ang hindi kayang gawin ng mga gamot, ng mga doktor. Kaya niya itaguyod ka na walang pagsasanay. Kaya niyang gumawa ng mga ilog sa disyerto. Hindi siya limitado ng mga batas ng kalikasan, agham o pananalapi. Kaya huwag mong hayaang lumabo ang iyong pananaw dahil sa mga katotohanan na ang lahat ng bagay ay posible para sa Diyos. Amen po. So, mabibigyan po natin sa halimbawa sa 2 Kings chapter 7. Makikita po natin ang mga Israelita ay napalibutan ng isang malaking hukbo. Pinutol ng hukbong ito ang kanilang supply ng pagkain. Nihintay silang mamatay sa gutom at saka sakupin ang lupain. Sinabi ni Propeta Eliseo sa mga Israelita, bukas sa ganitong oras ay magkakaroon ng napakaraming pagkain. Kaya makakabili na kayo ng tinapay ng napakamura. Sinabi ng katulong ng hari, Eliseo, ano ang sinasabi mo? Imposibleng mangyari iyon.
napapaligiran tayo, mas kaunti tayo sa bilang at magugutom tayo. Walang pagkain, may hina tayo. Sa madaling salita, tiningnan niya ang mga katotohanan at sinabing hindi ito mangyayari. Tiningnan ni Propeta Eliseo ang katulong ng hari at sinabing, makikita mo ito ng iyong sariling mga mata, ngunit hindi ka makakain ng anuman ito. Nang araw din yon, 4 na kitongin na nakaupo sa labas ng lungsod ang nagsimulang maglakad patungo sa mga pintuan ng kaaway. Pinatunog ito ng Diyos na parang isang malaking hukbo ang papalapit. Ano po nangyari? Nataranta ang mga kaaway at tumakbo palayo para sa kanilang buhay at iniwan ang lahat ng kanilang pagkain at mga supply. Bumalik ang mga kitongin at sinabi sa mga Israelita na wala na ang mga kaaway at sagana ang pagkain. Ang katulong na hindi naniniwala ang siyang namamahala sa mga pinto ng lungsod, nang buksan niya ang mga ito upang palpasin ang mga tao, labis silang natuwa at kaya't siya'y natumba at natapakan hanggang siya'y mamatay. Ang lahat ay makakabili ng tinapay sa halagang 1 sentimo bawat tinapay, ngunit hindi siya. Amen po. Kapag ang mga pangyayari ay laban sa iyo, magtiwala lang po tayo sa pangako ng Diyos para sa ating buhay. Yan ang oras na dapat nating sabihin, Diyos ko, naniniwala ako na malaki ka kaya sa mga katotohanan ito. Wala akong nakikitang paraan, ngunit alam kong makagagawa ka ng paraan. Amen po. Kadalasan, tinitingnan natin lamang ang mga bagay-bagay mula sa natural na pananaw. Amen po. Ito ang mga mga pangyayari ang tumutukoy kung sino ka. Kung may ipinangako sa atin ng Diyos, gagawin niya po ito. Amen po. So darako na po tayo sa pangalawang puntos. What lesson can we learn from David's lament? Unbelief limits God. Amen po. So ang kawalan ng pananampalataya ang pinakamalaking kasangkapan na inilalagay ng kaaway sa ating isipan kapag tayo ay nasa isang krisis. Ibibigay niya ng diablo ang lahat ng mga idea kung bakit hindi ito gagana, kung bakit hindi ka makakabuti o makakausad sa iyong pananampalataya. Kung maniniwala ka sa kanyang kasinungalingan, aagawin kanya at ang iyong kapalaran. Nais ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya sa mga katiyakan ng iyong buhay na pananampalataya sa ating Panginoon. So makikita po natin sa Book of Matthew, chapter 13, ano po nangyari doon? Pagkatapos sinimulan ni Jesus ang kanyang pampublikong ministeryo, umuwi na siya. Narito ang kanyang mga kababayan, mga kapamilya, mga kaibigan, at mga kasama niya sa paglaki. Sinasabi ng Biblia na hindi nakagawa ng anumang himala si Jesus doon. Matagal nang naghihintay ang mga taong ito ng kaligtasan. Naghintay sila sa Mesiyas, ngunit nang magpakita ang Mesiyas, hindi sila niniwala sa kanya. Gusto ni Jesus na gumawa ng malalaking himala, ngunit wala siyang gaanong nagawa dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Nilimitahan nila ang himala na nagmumula sa ating Panginoon. Ano po sabi doon sa Matthew chapter 13 verse 58? At hindi siya gumawa roon ng maraming himala dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Amen po? Sa madaling salita, dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, nilimitahan nila ang ating dakilang Diyos. Kamusta ang puso natin ngayon? Nais ni Jesus na bigyan tayo ng isang tagumpay. Ngunit handa ba ang ating puso para sa isang himala? Amen po? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay sapat na makapangyarihan sa kabila ng ating mga sitwasyon at limitasyon? Amen po? So makikita rin po natin sa isang halimbawa po sa
First King, chapter 17, may isang palo na nabubuhay noong panahon ng matinding tagutom. Siya ang isang ina na nag-iisang magulang, naubos na ang lahat ng kanyang pera, wala na siyang pagkain, wala nang paraan para mabuhay. Lumabas siya upang manguha ng panggatong. Kakain na sana sila ng kanyang anak, sa tingin nila ay huling pagkain na nila. Habang nangunguha sila ng panggatong, sinalubong siya ni Elias. At sinabi, maaari mo ba akong ipagluto ng makakain? Sabi niya kay Elias, gusto ko sana, pero ang meron lang ako ay isang maliit na bulaklak at kaunting langis. Ito na ang muling pagkain namin, sabi niya. Naiintindihan ko ako na pagkain at makakain muna ang matitira. Tila makasarili siya, ngunit alam ni Elias ang kanyang ginagawa. Ito ang prinsipyo, kapag inuna natin ang Diyos, kapag tumilos ka ng may pananampalataya, aalagaan ka ng ating Panginoon. Amen. Lahat ng kanyang luwika, pangangatwiran at katotohanan ay nagsasabing, huwag kang magbigay, ikaw ay mamamatay sa gutom. Sa kabila ng sinasabi ng kanyang isipan, handa pa rin siyang gawin ito. Niluto niya ang huling piraso na kanyang pagkain at patak ng langis at gumawa ng tinapay para kay Elias. Pagkatapos maglingkod sa propeta, pumunta siya sa mga lalagyan na iyon at na umaasang wala ng laman ang mga ito. Ngunit laking gulat niya na may natitira pa ring mga langis. Nangyari ito araw-araw, buwan-buwan at hindi naubusan ng supply. Naniwala siya laban sa lahat ng posibilidad at sa makalangit na paraan ay pinarami ng Diyos ang kanyang mga provision. Amen po. Nakakatuwa na hindi pinatigil ng Diyos ang taggutom. Ang mga kalagayan sa paligid niya ay pareho lang. Pinagpala siya ng Diyos sa gitna ng taggutom. Amen po. Minsan iniisip natin na kailangan bumuti ang ekonomiya. Ang kalagayan ko naman ay kailangan magbago. Amen po. So darako na po tayo sa pangatlong puntos. What lesson can we learn from David's lament? Wait patiently for the Lord's time. Amen po. Tandaan po natin na ang Diyos ay gumagawa para sa atin kahit hindi mo ito nakikita. Ang isang taong may pananampalataya ay magkasabi, hindi ako susuko sa mga panahon ng kahirapan. Magkukulang ako sa pananampalataya hanggang sa matupad ang aking pangako ng Diyos. Tingnan natin sa Book of Isaiah chapter 40 verse 31. Ano po sinasabi doon? Ngunit silang umaasa sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y lilipad na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. At ganun po sa Book of Psalms chapter 27 verse 14. Maghintay ka sa Panginoon. Magpakalakas ka at lakasan mo ang iyong loob at maghintay ka sa ating Panginoon. Amen po. Madalas ang paghihintay sa pangako ay maaring mag-iisang masakit na proseso. Marahil ay umiiyak katulad ni David sa awit 13, Panginoon, hanggang kailan? Hindi ko ito matiis. Gaano katagal bago ko makita ang isang tagumpay sa aking pamilya, sa aking buhay o sa aking karera. So, ayon po sa Book of Psalms, chapter 130 verse 6, ang sabi po ni King David, hinihintay ko ang Panginoon, ang buong pagkatao ko ay naghihintay. At sa kanyang salita ay nilagak ko ang aking pag-asa. Hinihintay ko ang Panginoon, nangigit pa sa kanyang, kaysa sa bantay na naghihintay sa umaga, hindi pa kasya sa bantay na naghihintay sa umaga. So, sinasabi po doon sa chapter 13 verse 5 to 6, ngunit ako'y nagtitiwala sa iyong tapat na pag-ibig, ang puso ko'y nagagalak sa iyong pagliligtas. Aawit ako ng mga papuri sa Panginoon sapagkat siya'y naging mabuti sa akin.
Paano pa tayo tumugon habang naghihintay sa ating Panginoon? Magtiwala sa walang kupas na pag-ibig ng Diyos. Ang sabi sa verse 5, ngunit ako'y nagtitiwala sa iyong tapat na pag-ibig, ang puso ko'y nagagalak sa iyong pagliligtas. Amen po? At sa awit chapter 40 verse 1, ako'y matiyagan naghihintay sa Panginoon. Siya'y bumaling sa akin at dininig ang aking daing. Amen po? Maglakas loob na maniwala sa kabila ng ating mga problema o mga krisis na dumarating sa ating mga buhay. Maglakas loob tayo maniwala sa kabila ng ating mga negative circumstances. Hindi ilalagay ng Diyos ang pangarap ni iyan sa iyong puso kung hindi ito ang kanyang plano para sa iyo. Nagtakda siya ng mga panahon ng tagumpay na darating sa ating mga landas. May kagandahan ang Diyos para sa inyong mga buhay, sa ating mga buhay. Kagalakan para sa ating mga pagdadalamhati. Amen po, nagtakda siya ng mga panahon ng paglago at mga pagpapalang darating sa atin. Mga kabang maniwala sa ating Diyos, they dare to believe God. Amen po. So, what lesson can we learn from David's lament? Unang puntos po, your circumstances don't define your destiny. Unbelief limits God. At number 3, wait patiently for the Lord's time. Glory to God po. Tayo na po yung manalangin. Heavenly Father, kami po nagpupuri ng kapasalamat, Lord, sa mga salita mo, Lord, na aming napag-aralan sa gabing ito, Panginoon. At Lord, dalangin namin, Panginoon, na yung mga salita mo, Lord, ay patuloy nito magrema, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Purihin ka, Lord, sa gabing ito, Father God. Sa iyo po ang pinakamatas na papuri, pasasalamat pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God po. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor John Williams. Amen. At nangunawaan natin talagang dumarating sa buhay natin para bagang nalulungkot tayo dahil parang yung kalagayan natin ay may kulang lagi. Yung sitwasyon natin ay hindi maganda. Pero patuloy pa rin tayo nananalangin. Dahil yan po yung tanging paraan na meron tayo para may pakita natin ang patuloy natin pagtitiwala sa harapan ng Diyos. Amen. Parang sa naranasan ni Haring David, tama po ba? Na talagang patuloy siya naghihintay, lagi siya nagtatanong, how long, how long, how long? Actually, 4 na beses nga niya nasabi yan sa aklat ng awit, chapter 13. Yung pagtatanong na, gano ba? Kailan pa? Hanggang kailan pa? How long? Okay. Talagang andun yung kanyang matinding kalungkutan sa paghihintay dun sa sagot ng Diyos. Okay, pero salamat dahil hindi niya pagkatapos itong chapter 13 na to ay salamat, hindi niya na hinintay yung sagot, kundi siya ay nagpuri na sa harapan ng Diyos. Kaya may tinuturo talaga sa atin ang kapahayagan niya, aral ngayon, na talaga matututunan natin mula sa panaghoy ni David. Okay? Yung una, idiniin sa atin. Okay? Yung mga bagay na nagaganap sa atin na hindi yan yung magiging, yung ako rin nangyayari circumstances sa atin ngayon, na hindi yan yung talagang destiny natin. Alam na natin yung destiny natin tama po ba? Alam na natin yung plano ng Diyos sa atin. Planong mapabuti, hindi mapasama. Kung sa tingin mo masama yung nararanasan mo ngayon, kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Kaya tapikin natin ang ating balikat. Sabihin natin, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. Marami pa akong makikita katagumpayan. Amen? Sa tingin mo parang nalulumo ka na sa mga nangyayari, bakit ganito na lang, paulit-ulit na lang, hindi mawala-wala mga problemang ganito. Kapatid, chill ka lang. Amen? Dahil may magandang plano. Magpatuloy ka lang. Magpuri ka. Sumamba ka sa Diyos. Katulad ng ginawa ni Haring David. Tama po ba? Hindi yan, porket ba wala kang pera ngayon, magiging malungkutin ka na. Hindi yan ang destiny natin.
Okay? Ang destiny natin ay pagpalain tayo. Yun yung plano ng Diyos eh. Tama po ba? Kaya tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, sa sandali na parabagang nakakaramdam tayo sa buhay natin na katulad ni Hari David na para pakiramdam natin naiwan tayo sa ere. Kaya hindi nasasagot yung dasal natin. Kapatid, huwag kang mag-alala. Hindi sayang yung ginagawa natin pananalangin sa araw-araw. Hindi sayang yung pagluhod natin tuwing madaling araw at pananalangin natin sa takip silim. Na parabagang tayo mismo naiinip din sa ating mga hinihingi. Huwag kang mag-alala. May ginawa na ang Diyos. Okay, sa buhay natin ito. Patuloy natin ipakita yung ating paglilingkod sa Kanya. Huwag kang mapagod. Unahin natin lagi siya. Okay? At ang lahat idaragdag niya sa atin. Tama po ba? Na naidil sa atin yung Jeremiah 29:11, paborito natin. Tama po ba? Tanda mo kapatid, ang Diyos ang may hawak ng kapalaran natin. Hindi ang sitwasyon. Amen? Ngayon, wala kang pera. Bukas makalawa, pagyayamanin ka na ni Lord. Amen? Matutunan mo lang kung paano yung pagpapayaman ni God sa buhay na ito. Amen? Maging bukas palad tayo. Okay? At naniniwala ako, ibubuhos ni Lord ang rumaragasang pagpapala sa iyo. Amen? Kung patuloy kang madamot, wala tayong magagawa. Kung ano meron ka, pasalamat mo na kay Lord yan. Kung gusto mo madagdagan kung ano meron ka, maging daluyan ka ng pagpapala. Okay? Kaya tandaan natin ito. Parang nung umattend kami ng OCMA meeting, last day na pala yun, na kailangan magpa-member ka na. Hallelujah. Kung hindi, ano tawag na pasaramehan kapag hindi ka pa nakapagbayad ng registration? May tinawag sila eh. Nalala mo po ba, pasaramehan? Ano tawag nila doon pag hindi ka na ano? Hindi mo na maalala. May tinawag sila eh. Doon sa mga ano. Hindi, tamang-tama naman at that time ay may nagpala sa atin at hindi na uminit yun. A matter of seconds lang. Nang pagkaabot sa akin ng blessing ay inabot ko na doon sa pamparegister ng dalawa nating kamanggagawa. Kaya nakapagpa-register sila sa OCMA. Amen? Palpakan natin si Lord. Amen? Biyaya yun. Split seconds lang yun. Para pagang dumaan lang sa palad ko para papunta sa kanila. Amen? Hindi nakapagpa-register. May dalawa tayong pastor na nakapagpa-register ng araw na yun. Ganun po. Kaya huwag mong titignan na yung sitwasyon mo na yun yung magiging lagay mo sa buhay. Kasi marami pang pagaganap ang Diyos. Kita naman natin, daming kwento sa Bible. Si Joseph, nabilanggo ng mahabang panahon, halos sa kulungan na siya lumaki. Pero at the end of the story, wow, naging kanang kamay siya ng Pharaoh. Naging gobernador siya ng Egypt. Nakikita niyo po ba? Sa tingin nila, mahirap tayo ngayon, pero hindi tayo panghabang panahon mahirap. Amen. Tingin nila wala tayo pera, ay hindi tayo panghabang panahon walang pera kasi hindi nakadefine doon yung buhay natin doon sa circumstances. Kasi alam natin, ang Diyos ay may magandang plano talagang pinangahawakan natin. Amen? Huwag tayong papayag, kontrolin tayo ng sitwasyon mga kapatid sa Panginoon. Ha? Kapag nakontrol ka ng sitwasyon, nako, titignan mo pangangailangan ng anak mo, pangangailangan. Salamat sa Diyos itong taon na to. Tapos na kami makapagpaaral ng aming mga anak. Amen. Tapos na assignment, tapos na mga requirements, tapos na mga babayarin. Kung titignan mo nung malilit pa sila, iisipin mo, kukuha lang pambaon araw-araw. Kung kapapaya, kontrolin ka ng sitwasyon. Okay? Manalig tayo. Magtiwala tayo na mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa planong gusto mo sa buhay mo. Amen? At yung pangalawang idinin sa atin, yung unbelief. Okay? Tandaan natin mga kapatid sa Panginoon, kapag kulang tayo ng pananampalataya, hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. We cannot please God without faith. Tama po ba sabi ng ating preacher? Okay. Kaya tandaan natin ito mga kapatid sa Panginoon.
Sa gitna ng ating pagdadalamhati, kalungkutan, katulad ni Haring David, siya'y nanalangin sa Diyos, hindi siya tumigil. Okay? Sa paghahanap sa harapan ng Diyos. Ganun din ang ginagawa natin. Hindi tayo tumitigil. Salamat at tayo ngayon ay nasa 211 days na. Yun ang magsasabing magagawa natin ito araw-araw. Ang naging basehan natin, yung gawain sa madaling araw. Bagamat hindi madaling gumising sa madaling araw ngayon, lalo na umuulan. Pero salamat. Hindi man tayo naka-join kanina sa Donwas, naka-join naman tayo sa sunset, tama? Kung hindi ka man maka-join sa sunset, nakaka-join ka pa rin sa Donwas. Di ba? Ang ganda. Amen. Okay, at pinagpipray pa natin yung prayer sa ibabaw ng bubungan. Magpapababa tayo ng kumot. Alam niyo na po yun. Amen. Yung bababa yung kumot at andun yung mga pinagbabawal na pagkain. Kilala natin kung sino yung nananalangin ng katanghaliang tapat, no? At inilagay, saan siya nananalangin? Sa tuktok ng bubungan. At doon siya nagpipray at doon bumaba. At ang sinabi ng ating Panginoong Yesus sa kanya, huwag mo nang ituring na marumi ang lahat ng nilinis ko na. Amen? Doon lumabas yung salita na yun eh. At doon din siya napunta doon sa bahay ng sino yung centurion na yun napuntahan niyang bahay. At ang buong niyang pamilya ay tumanggap sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya pag-pray natin, pero bago tayo manangalian, praise God, babad muna tayo uli sa salita ng Diyos. Pero pinagpipray pa, loobin ni Lord. Talagang ang lahat ng bagay naman ay inayo niya sa kapanahonan. Tama po ba mga kapatid? Masaya ba tayo? May dalawang gawain na tayo araw-araw. May sunset na tayo, takip silim, meron na tayong bukang liwayway. Tama po ba? Masarap eh. Masarap ang hingi. Yung panalangin naman sa kalagitnaan ng araw eh, panalangin naman ng digmaan yun. Baga sa bangko, habulan ng cheque, baka tumalbog. Kung nag-i-issue ka ng cheque, naiintindihan yung ibig kong sabihin. Kailangan hindi ka abutan ng clearing. Pag naabutan ka, bouncing check, yari na. May overnight ka ng babayaran, may bouncing check ka pa. Yan. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, yun yung oras talaga na talagang dumidigma tayo. Yun yung oras na talagang humaharap tayo sa digmaan. Yan yung oras na kailangan wag mababa yung ating kamay sa pananalangin. Kasi pag binaba natin, wow, matutulad tayo sa pagdigma ni Joshua. Natatalo siya dahil nakababa na yung kamay ni Moises ng awit. Ibig sabihin, pray without ceasing. Magagawa ba natin yung mga kapatid ko sa Panginoon? Manalangin tayo ng walang patid. Ang daming pinagkakabalahan ng tao ngayon. Pag-attend lang nga ng seminar, di naman masama umattend. Pero ano ba ginagawa natin sa maghapon sa seminar? Makinig, kumain, matulog. Hallelujah. Kaya kapatid, it's about time. Kaya maging proactive na tayo. Hindi lang tayo papayag at tigapakinig ng habang yung napakinggan, seminar noon, hanggang ngayon, ganun pa rin naman yung sinasabi. Ano ba, nabago? Wala naman nabago sa salita ng Diyos. Siguro marahil sa pagkagamit na lang. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa harapan ng Diyos, okay, walang imposible. Everything is possible for one who believes. Okay? Sa Mark chapter 9 verse 23. Pero madalas natin ginagamit yung Luke chapter 1 verse 37. Ano yon? For with God, nothing is impossible. Tama po ba ako? Sa Diyos walang imposible. Pero sa ating mga nananalig sa Kanya, sinasabi sa atin sa aklat ng Marcos chapter 9 verse 23, walang imposible. Everything is possible. Wow, sarap pakinggan, no? Lahat ay posible for one who believes. Nananalig ka ba ngayon, kapatid? O natutugunan ni Lord ang pangailangan mo? Okay. Lahat tayo talaga. Okay, lalo sa panahon ngayon, talagang lalo mga nagpapaaral. Okay?
Yung financial difficulties naroon. Pero unahin pa rin natin si God. Siya naman ang magdaragdag sa atin. Tama po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, panghawakan natin. Sa halip na matalo tayo ng pag-aalinlangan natin, si doubt, okay, piliin natin magtiwala kay Lord. Kahit na para bagang hindi pa natin makita yung sagot, patuloy tayo magtiwala. Trust in the Lord with all our heart and lean not on our own understanding. Okay. Sa Kanya lang tayo manalig. At yung panghuli, ito, talagang patibayan dito. Ano ito? Wait patiently for the Lord's time. Huwag kang mainipin sa paglilingkod sa harapan ng Diyos. Ang daming mga nauna na sa atin na naglingkod sa harapan ni Lord. Nasaan na kaya sila ngayon? Balik sa rebulto? Balik sa reliyon? Hallelujah. Nakakita naman sila ng himala, di ba? Nakaranas sila ng kagalingan. Okay? Nakita nila paano sila pinagaling ng faith nila. Okay? Nung gumaling na, wala na. Balik uli. Okay? Sa pagsamba sa inanyuan. Nakakalungkot. Alam na nila ang totoo pero patuloy binabalik nila yung mali. Okay? Mahirap yun. Ang sabi ng ating Diyos, di bali nang hindi mo siya nakilala kaysa sa nakilala mo siya tapos iiwan mo siya. Mas matindi ang magaganap na kaparusahan sa iyo. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, mas masarap kumain ng bulalo kaysa sa instant noodle. Yan yung madalas kong binibigay na halimbawa pagdating sa wait patiently. Tama po ba? Anong gusto mong ulamin mamaya? Bulalo? Instant noodle na bulalo ang tatak. Amen. Sigurado ko matutusok mo doon puro noodles. pero pero yung bulalo na iluluto mo, ang sarap nun. Tama po ba? Ang sarap nun. Nilagyan mo pa ng saging, nilagyan mo pa ng mais na, di ba? Ang sarap nun. Kaya maghintay tayo. May masarap na hinihanda ang Diyos sa buhay natin. Huwag kang mag-apura. Amen. Dito ang bahay na tinitiran namin. Hallelujah. Ilang taon ito hinintay? Pastor Ates? 25 years. Hallelujah. Yan, alam nila yan. Mga kasama ko yan doon. Panailangan declare ko sa kanila. Pinangingitian na nga nila ako. Kailan pa magaganap? Tumira na raw ako sa sentro dahil nang malibre na ako. Ang daming pwedeng tulugan sa sentro. Amen. Libre. Tama po ba? Pero hindi niloob ni Lord. Bakit? Ito ako ngayon, nasa bahay na kung saan, nasabi namin sa pamilya ay biyaya ni Lord. Bagamat malaki yung talagang overhead cost din sa pagpapagawa. Pero hindi ko inabala ang ating bishop, ang aking magulang sa pagpapatayo dito. Amen. Biyaya talaga lahat ni Lord ang bagay na ito. Hanggang ngayon pa rin naman, may mga may mga obligasyon pa rin tayo, but still, kinakaya natin dahil alam natin kasama natin si Lord. Amen? Naniniwala ba tayo mabiyaya ang ating Diyos? Maghintay ka, ha? Tatiin mo, balikat mo ulit. Sabi mo, huwag ka mag-apura. Hindi pa tapos si Lord. Masarap kumain ng bulalo na talagang baka kaysa sa bulalong instant noodle. Ang tatak ay bulalo. Hallelujah. Tatak lang yun. Amen. Pa-amen si Pastora Sandra from Jensen. Amen. Kaya salamat, Pastor Jan, sa maikling kapahayagan ng salita ng Diyos. Maghihintay kami sa panahon na itinakda ni Lord. Kasi lahat naman ng bagay itinakda ni Lord sa kapanahunan. Tama po ba? Mga Ngaral chapter 3. Kaya kung sa panahon ngayon, medyo puro pagluha ka, huwag kang magaling. Darating yung panahon din na tatawa ka din. Pagagalakin ni Lord ang puso. Kaya mula sa karanasan ni Haring David, ano ang natutunan natin? Okay? Yung kasalukuyan nating kalagayan, hindi yan
ang huling kabanata ng ating buhay. Amen? Pangalawa, sabi sa atin, ang pananampalataya ang siyang lagi nagbubukas ng puso natin upang maranasan natin ang himala ng Diyos, ang kanyang katapatan sa buhay natin ito. At yung panghuli, sabi, ang Diyos ay kumikilos sa takdang panahon. Kaya anong gagawin natin? Huwag kang sumuko. Magtuloy tayong matutong maghintay. Wait patiently for the Lord's time. Amen? Kaya maraming salamat. Muli palapakan natin ang ating tigapagayag, ang ating tigapanguna sa POF Mactan Chapter. Walang iba kundi si Pastor John Williams Jr. Amen? Na siya nagpapatakbo ng gawain natin doon. Ibinabalik ko na po sa ating MC ang gawain. Pastor Ramean. Hallelujah. Praise God.